Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din ng Adventist Community Services. Ang programang ito ay inyo pong mapapakinggan sa impilang ito ng radyo natin sa ganap na ikasampo at ikalabing-isa ng umaga. Isang pagbati sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa mga karatig bayan dito sa lawigan ng Occidental Mindoro at sa lahat ng nabahagi na naabot ng ating programa, ganoon din sa mga nanonood via Facebook Live kung meron man. Isang pagbati din po dyan sa Isla ng Iling, dyan po sa Barangay Ansiray, Incargues family, Peria family at Serna family, at ganoon po sa Mangga, Sitio Mangga. Isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo mga kapatid, kala Brother Ray Peria, ganoon din po kay Sister Lian Joy Serna. Ganoon po, binabati ko po dyan sa aming barangay po, sa Barangay Sibalat. Isang pagbati po sa ating pong masipag na punong barangay, Barangay Captain Ronald Roldan, at ganoon po sa kanyang mga kasamahan dyan, at ganoon po dyan sa Sitio Silad. Isang pagbati po dyan sa pamilya Roldan, kay Sister Laila at kanyang asawa, kay Brother Willie Roldan, at ganoon po sa Dalupiri family, Manunggol family. Good morning po dyan sa inyo. At ganoon po sa aking may bahay dyan, kay Sister Milagros Domingo Peria, at ganoon po sa aking dalawang anak, kay Jomel Rose and Jimel Peria. At ganoon po nagpapabati dyan po sa aking kapatid dyan po sa Barangay Baitbot, ang aking napakagandang kapatid dyan, Sister Maria Peria, at ganoon po kay Milky Peria, at ganoon din po sa Garza Island, sa ating pong mga kapatid dyan, kay Brother Soler Arke, at ganoon po kay Tatay Jinse. Good morning po at isang pamagpalang umaga po sa, hindi po may isa-isa, at dyan po sa Magsaysay family. Sa lahat po ng ating mga kasamang elder dyan, good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Pagka tayo napakarami po ninyo, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. So, ako po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Jomel Peria, at ganun po, nais ko rin pong ipakilala ang aking pong mga kasama ngayon. Ay brother, pakilala ka na. Baka may gusto ka pang batiin. Okay, muling magandang umaga po sa lahat namin ng mga taga-subaybay at taga-pakinig sa radyo natin. Ako po si Elder Brother Ray Argelies. At ganoon din po, baga may binabati ni Brother Jomi, ang aking kasama, ang mga ilan sa mga dapat babatiin, ngunit marahil ay hindi nga po tunay na maisa-isa. Ano po? At ako rin po ay babati sa aking kaibigan dyan sa Barangay Mapaya, si Julius Mabuhay. Good morning, Brad. At ganoon din po sa gasoline station ng LRD. Ano po? Kanina po nagpapakarga po ako diyan at napakabuti nila at sapagkat masisipag ang kanilang mga manggagawa ko diyan. Ano? Kagaya din po sa masipag nilang treasurer, ano. At laging nakangiti kapag nagsukli ng pera. Ayan. At yan nga po, patuloy sila nagsusubaybay sa programa radyo natin. At ganoon din po, good morning din po sa aking kakilala lang kanina, dyan sa bukal ng Sitio Mabuhay. Habang ako'y nag-iigib, dumating din siya. At sa mabuting pagkakataon na kung saan kami nag-sharing tungkol sa banal na kasulatan sa pamilya, sa Kudin family. Ano po, good morning kapatid. At marahil ay sa unang pagkakataon ay itagpo tayo muli ng Panginoon, ha. Magandang umaga sa iyo at sa sampo ng iyong buong sambahayan. At ganoon din po sa aking mahal na asawa diyan sa Barangay Mapaya, nagtitinda ng mangga sa kanto. Good morning, ma. At ganoon din po sa aming 5 anak, ano. At ganoon din po sa pamilyang Stories, sa pamilyang Balidyo at Trico, si Brother Stone, bagamay hindi siya nakapasok dito sa istasyon, ay nakikinig siya dyan sa labas, ano po. At ganoon din po sa Barangay Purnaga, sa ating mga kapatid dyan sa Purnaga na
palaging nagsusubaybay sa radyo natin. At tama nga po, sabi ni Brother Jomi, sa maraming mga kapatid at mga kaibigan, hindi man namin kayo na isa-isa, ngunit batid po natin ng pagpapala ng langit ay patuloy dumadaloy sa bawat isa sa atin. Muling magandang umaga sa lahat. Okay, Brother Dennis, nice, baka meron ka pong batiin bago po tayo dadako sa ating pong mga pag-aaral. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ginigilo naming tagapakinig at taga-subaybay sa impilang ito ng radyo natin sa ganap ng ika-10 at ika-11 ng umaga. Sa umaga pong ito, ako inyong makasama sa loob ng isang oras na pagtatalakayan sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ako nga pala si Brother Dennis Roldan ng Silad din po. Kasama ni ang elder ng Silad, Brother Jomi. Nais ko lang din pong batiin pala dyan sa Silad ang aking mga brother. Kay Brother Vince Kasidsid na always daw siyang nakikinig. Ganon din kay Mark Lawrence Aguilar at kay Brother Adrian Aguilar. Ganon din sa Aguilar family, Kasidsid at Roldan family dyan sa Silad. Yun lang po, brother. Ganoon din po pala sa ating mga kaibigan dyan, sa Orsos family, kay Rosana D. Good morning po sa inyo lahat dyan at kay Nanay Rosing at sa kanya pong mga anak. So, bago po tayo dadako sa ating pong opening prayer, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y muli magpapasakop sa ating Panginoon. O mapagpalang Ama, Diyos banal, Diyos na may-ari ng lahat ng may buhay. Sa oras nito, narito po muli
ang iyong mga lingkod upang sa aming paghimay-himay ng iyong salita sa pamagitan ng banal na kasulatan. Umaasa po kami, o Diyos, na masumpungan lamang aming mga timbangan na pantay sa iyong harapan. Maging karapat-dapat po kami magsambitla ng iyong banal na pangalan. At kung paano po ito pinaliliwanag sa bayang ito, ang liwanag na ito ang siyang magtatanglaw sa bawat kaluluwang nakikinig sa himpilang ito. At tunay na ang salita mo ang siyang mag-ingilawan sa lahat ng mga paa at magliliwanag sa bawat landas upang akayin ang bawat kaluluwa na madama ang presensya ng pag-ibig ng katotohanan na siyang bukal ng buhay. At bilang tinig ng pag-asa, umaasa po kami, O Diyos, ng patnubay na iyong Santong Espiritu ang patuloy po naming makakasama mula sa simula hanggang matapos ang aming oras sa programang ito, at patuloy paglalaguin din ang himpilang ito na sa gayoy marami pang kaluluwa ang makadama ng iyong dakilang pag-ibig, at ang lahat na ito ay maging pagpapala sa bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, at ang lahat na ito aming sinasampalatayanan na tugunin at ipagkaloob ang aming kahiling at dalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, binabati ko rin pala dyan si Brother John Hilario at sa kanya pong may bahay, kay Ma'am Tintin. Good morning po. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon sa umaga pong ito ay matatagpuan sa Genesis 32, na kung saan ito po ay ang kasaysayan ni Jacob, no? Ito ay may pamagat na Jacob Trouble, na kung saan kung ating pong nasubaybayan ang kasaysayan pong ito ay nagkaroon po siya ng pandaraya, no? Kasama ng kanyang ina, na kung saan ay ang dapat sa kanyang kapatid na ipamamana ay kanilang dinaya ang kanilang ama. So nagkaroon po ng pandaraya at nagalit po ang kanyang kapatid at siya po ay nagpakalayo-layo, no? Ito po ay malimit na sa ibang pagpapahayag ay patungkol, Brother Ray, sa hinaharap, no? Sapagkat ito ay sa darating na kahirapan, no? At mga pag-uusig. Ngunit ito po ay ginamit ko sa umaga pong ito para din po bilang gabay natin sa ating pong pangaraw-araw na pamumuhay. Sa ating pong kahirapan, oh. So pakibasa, Brother Dennis, sa Genesis 32 verse 6 to 7. Ito po ang pagkasabi. Ang mga sugo ay bumalik kay Jacob na nagsasabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Esau, at siya ay darating din upang sumalubong sa iyo, at kasama niya ang 400 tao. Kaya't natakot ng gusto at nabahala si Jacob, at kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakaan, at ang mga pamilyo. So okay na. So dito po, mga kapatid, ay ang talagang natakot si Jacob, sapagkat alam po naman natin na, Brother Ray, itong si Esau ay isang magaling na mga ngaso, no? At saka kabilang banda ay mayroon pa siyang kasamang 400 men. Talagang itong si Esau ay si Jacob ay matindi ang takot, no? Sabi niya, paano ko malalampasan ang mga pagsubok na ito, no? Papaano? Siya ay darating na ang kanyang kuya, baka siya ay patayin, oh. Nakaranas siya ng pagka-stress. Ang lagi niyang tanong, papaano? Ngunit ang kagandahan kay Jacob, siya po ay lumapit sa ating pong Panginoong Diyos. So ganun po sa ating buhay ngayon, sapagkat marami po tayong mga naranasan na krisis, na mga pagsubok, no? Physical, minsan emosyonal, financial, minsan po ay sa mga health problem. Tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon, katulad po ni Jacob sa kanya pong matinding stress naranasan. Ang maganda po sa kanya ay
siya po ay hindi niya dinibdib, kundi ito po ay kanyang ginamit ang tuhod. Siya po yung lumuhod at nanalangin po sa ating Panginoon. No? Napakarami po ng mga negative ngayon, Brother Ray, sa ating pong naranasan sa ating daigdig, crisis sa langis. Maraming mga problema. Mahigit pa siguro sa 400 men nakalintulad doon kay Jacob. Ngunit ang ginawa ni Jacob ay siya po ay lumapit po sa ating Panginoon. So, pakibasa Brother Dennis sa 9. Ganito po ang pagkasabi. Sinasabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ka sa lupain, sa iyong lupain, at sa iyong kamag-anak, at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Okay, napakaganda po, no? Ang kanya pong pinanghawakan ay hinawakan niya ang pangako ng Panginoon at lumapit po siya sa Panginoon. Una pong punto dito ay siya po ay sumunod sa ating Panginoon. Number 1 po, God's calling, no? Kapag po tayo ay tinawagan ng ating Panginoon ay sumunod po tayo sa Kanya. Huwag po tayong matakot, kahit napakarami pa yung mga hadlang. Kung si Jacob ay hindi po sumunod sa ating Panginoon, ay pwede niya pong sabihin na, Brother Ray, na Panginoon, pwede naman na ako dito sapagkat napakarami niya rin pong mga ari-arian. Kumbaga, komportable na siya. Ngunit siya po ay pinawakan niya ang salita po ng ating Panginoon. Patuloy, Brother Dennis, sa Gis. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaarawan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa gitna ng Hordan na ito na ang dala aking tungkod at ngayon naging 20 tong ako. Yun. Pinapanghawakan niya po ang salita po ng ating Panginoon Diyos. So, ikalawa pong punto ay God's character. So, ito po ang kanyang pinanghawakan sa kanyang kaisipan. Ang Diyos na kung saan ay mapagmahal. Bagamat sinabi niya na siya ay hindi karapat-dapat, ngunit ang Diyos po ay tapat, no? Sa kanya pong pangako na tayo po ay kanyang hindi pababayaan. Maging man sa doon sa mga propeta ay ito po ang pangako ng ating Panginoon na kung saan ang Panginoon ay maawain, provider. Sabi niya doon sa mga propeta, ako magpapalakas sa iyo. Ganun po katapat ang ating pong Panginoon. Kung brother nga ang isang salitang tapat ay kahit ano pang gawin mo, balibaliktarin mo, ang Panginoon ay tapat po sa kanyang pangako. Amen. So, sa Brother Dennis 11 hanggang 12. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya, baka siya ay dumating at kaming lahat ay papatayin niya, ang mga ina pati ang mga anak. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo, at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabilang dahil sa karamihan. Ayun. Talagang kanya pong pinanghawakan ang karakter ng ating Panginoon, ang pangako ng Panginoon. Kaya po si Jacob ay hindi po natakot, no? Sa isang punto, mga kapatid, mga ginigiliw na tagapakinig, sa ating pong naranasan sa ating buhay, dami po ng kahirapan, no? Mga pagsubok, mga problema ay talagang kumbaga ay hindi natin lubos maisip. Ngunit ating pong pakatandaan, mga giniliw na tagapakinig, nandyan po ang Panginoon, na kung saan ay kung meron man tayong tinawagan man tayo ng ating Panginoon, maging dito sa gawain, ay wag po tayong matakot. Katulad po ni Jacob, ay tayo po ay sumunod sapagkat ang karakter po ng Diyos ay siya po ay mapagmahal. Gagawin niya po ang ating pong dapat na mga kakulangan, kanya pong ibibigay.
mga ginigiliw na tagapakinig. Kaya itong si Jacob ay talagang sumunod po sa ating Panginoon. At ang katlong puntos po ay yung God's covenant, yung pangako ng ating Panginoon. So, na kung saan ay itong si Jacob, sa kanya pong naranasan ay talagang lumapit po siya. Talagang kinilala niya ang Panginoon. Sabi niya, nangako siya na ito rin ang Diyos ng aking ama, ang aking Diyos ni Abraham, ni Isaac. Kaya doon po siya talaga, yun po ang kanyang pinanghawakan. Kung ano man tayo mga kapatid na mayroong mga kakulangan sa ating pong mga buhay, at tayo po ay panghawakan po natin ang ating pangako ng ating Panginoon. Mayroon man tayong kakulangan sa ating talento, ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Katulad po ng isang bata, mga ginigiliw na tagapakinig, no? Naglalaro, Brother Ray, dalawang magkapatid. Sabi niya, meron po akong may pera ako dito, ate. Sabi niya, meron po akong 10 piso. Sabi niya, patingin nga. Abay, pagbuklat ng kanyang palad ay binilang ng ate. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi niya, ay bakit 5 lang yan? Sabi niya, kasi nangako si tatay, nadadagdagan niya. Kaya pinanghawakan niya ang pangako ng ating Panginoon. So ganun po, dapat po tayo mga kapatid bilang isang mananampalataya. Imbis na po tayo ay matakot, imbis na tayo po ay mag-focus sa problema, ay tayo po ay magtiwala po sa ating pong sa pangako po ng ating Panginoon. Sabi niya doon sa number 1 ay God's calling, no? Kapag tayo tinawag sa paghayo, sa pagbahagi ng salita ng Panginoon, ay meron pong isang kasaysayan, Brother Ray, na kung saan inatasan na ito po ay mangaral doon sa Papua New Guinea. Alam po naman natin yung Papua New Guinea ay kumakain ng tao. So marami nagpayo sa kanya na kung saan ay huwag ka nang tumuloy doon. Talagang nakakatakot ang lugar noon. Ang lugar na yon sa Papua New Guinea. So kanya pong nabasa sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ako'y kasama ninyong palagi sa paghayo ninyo. So siya po ay nagtuloy. Sa tulong po ng Panginoon, ang Papua New Guinea, Brother Ray, ngayon halos 90% ay mananampalataya na. Ganun po kabuti ng pangako po ng ating Panginoon. Ating pong panghawakan palagi ang pangako ng ating Panginoon. So bago ko po ibibigay kay Brother Ray ang mailang karagdagan, ay tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na, siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan, siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito, nadama mo ang buong sakit na dulot ito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot siya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na, siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan, siya si Jesus
Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Okay po, ayon sa binanggit mo, Brother Jomi, na kung saan ang pamagat nga po ay Jacobs of Troubles. Kung ating napapansin, ang pamilya pong ito mula sa, sabihin na natin na pinasakdal ng Diyos. Ang pangalang Abraham ay mula sa Abram, na kung saan sa kalagayang marahil makamundo ay pinalitan ng Panginoon na Abraham, at nangako ang Panginoon na sa binhi niya ay magmumula ang lahat, na kung saan kinikilala po natin si Abraham na ama ng mananampalataya. Ibig sabihin, sa lahat na mananampalataya ay hindi natin masabi na tayo mananampalataya kung hindi tayo naniniwala na si Abraham ang siyang pundasyon ng mga mananampalataya, at dahil sa ugat ni Abraham lumitaw ang mga lahi hanggat ito kay Isaac, kay Jacob, hanggat nag-anak si Jacob ng 12 tribu, at dito nabanggit ang pangalan ni Juda, na kung saan ay lumitaw ang ating Panginoong Hesus sa angkan ni David. Babalikan po natin ang kasaysayan ni Jacob, Brother Yomi, Brother Dennis, na kung saan bakit tinawag na Jacobs of Trouble. Kung ating napapansin po dito, mga ginigilyo namin tagapakinig, na kung saan ito si Jacob sa sabihin na natin na sa panatag na pamumuhay o pamilya doon sa lugar ng Kanaan na kaniyang sinilangan. At sa matahimik at mapayapang pamilya, nagkaroon nga ng trouble sa pag-iinggitan. At dahil sa trouble na ito, siya ay binantaan ng kanyang kapatid na si Esau, sapagkat dalawa lang nga sila. At siya ay inutusan ng kanyang ina na pumunta sa kanilang kamag-anak doon sa lugar ng Madyan. At dahil kasama po niya ang basbas ng kaniyang mga magulang, dala niya ang pagpapala, at ito'y naging gabay niya habang siya'y naglalakbay sa sabihin na natin sa mga mapiligrusong daan. Ngunit dahil dala niya ang basbas ng kaniyang magulang, ito ay naging matagumpay hanggat nakarating sa lugar o sa siyudad ng Madyan. At pagdating niya doon, tunay nga po nga natagpuan po niya ang kanyang kapalaran, at nakilala niya ang kanyang nagiging asawa, na kung saan ay una si Leah. At sa patuloy, hanggat naasawa niya uli si Raquel, magkapatid. At tunay nga po na napakalupit ng kapalaran ni Jacob. Sa kabila ng matahimik niyang kalagayan doon, pinagpala siya ng 2 asawa, at may mga anak din naman, at pinagpala hanggang sa mga kahayupan, naging mayaman siya rin doon sa lugar na yon. Ngunit dahil sa pangalang siguro nga Jacobs of Trouble, nagkaroon na naman ng gulo doon, At dahil doon sa pag-iinggit na naman, kung paano nagkainggitan sa pasimula, ganun sa kanyang pinanggalingan, ganun din sa kanyang pinupuntahan.
gulo na naman, inggitan na naman, sapagkat nakikita ng kanyang mga bayaw na kung saan lumalago ang kayamanan at mga kawan ni Jacob, no? At dahil sa pag-iinggit nila ay talagang binantaan na naman siya doon na patayin, hindi lang kanyang mga bayaw, pati ng kanyang biyanan na si Laban. At dahil dito ay umalis na naman siya, talagang trouble nga naman, palaging sumusubaybay sa kanya, no? Sumasama sa kanya. At sa kanyang paglalakbay, naisip niya, wala na siyang mapupuntahan sa mga oras na yon, mga ginigilyo nating tagapakinig. Ano po? Naisip niya, kung manatili siya doon, marahil mamamatay lang din siya. At sa kanyang paglalakbay, sabi niya kung mapakaliwa siya, hindi niya alam at hindi niya nakikilala ang kanyang pupuntahan. Kung mapakanan din, ganun din. Sabi niya, hindi ko rin alam kung ano ang aking kahinatnan doon at kung sino, wala man akong nakikilala doon. Magliban, babalik ako sa aking pinanggalingan doon sa aking kamag-anak. Ngunit iniisip rin niya, may nakaabang din doon na trouble na naman sapagkat natural, trouble ang kanyang iniwan doon sa kanyang kapatid. At nakakatakot higit sa lahat, biruin mo kung ilan ang kanyang mga tauhan ayon sa balita na kanyang natanggap, sinasalubong siya ngayon nung mabalitaan ng kanyang kapatid na si Esau na pabalik na siya doon, talagang sinalubong kaagad siya ng isang batalyon. Bilang mo, 400 na tao yan. Puro mandirigma yan. Ay di natural, nakakatakot naman talaga. Kaya naisip na, naku, Panginoon, sabi niya, ito na nga. Ano ang aking gagawin? Hindi naman ako pwede umatras. Kamatayan din ang naghintay sa akin doon. Kung makaliwa o kanan, ganun din. Sabi niya, magliban na ako'y aabanti. Naisip niya siguro, isa lang ang dugo na dumadaloy sa kanilang ugat. At higit sa lahat, ang sabi nga niya ay, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. At talagang doon sa kanyang pagtiwala sa Panginoon, sa kabila ng kaguluhang ito, siya ay pinagpala ng Panginoon at ang sabi nga ay siya ay tinulungan ng Panginoon. Kaya nga ang sabi nga noon ay buno siya sa anghel ng Panginoon. Doon sa mga pagsubok na ito, nakita natin kung paano nilampasan ni Jacob at naging matagumpay. Kaya ang pangalang Jacob kung saan pinalitan ng Israel at ito ang maging magpapadami ng mga lahi o bansa dito sa ibabaw ng balat ng lupa. Kaya yon ang pinupunto ni Brother Jomi na Jacobs of Trouble, no? Po, palaging kaguluhan. Ngunit ang Panginoon ay tunay na nasa kanya at dumating ang oras na siya ay naging matagumpay, tinanggap siya ng kanyang kapatid. Ano po? Okay, marami pong salamat, Brother Ray, sa inyo pong karagtagan, no? Sa ating punto po, mga kapatid, ay sa kabila po ng ating naranasang mga kahirapan, mga trouble, maging 400 times man yan, 400 na mga problema, ay katulad po ni Jacob ay kanya pong pinagkatiwala sa Panginoon. Siya po ay nagtagumpay nawa itong kasaysayan ni Jacob na ito ay magkaroon ng inspirasyon na sa atin po, sa ating nangyayari sa ating panahon ngayon, sapagkat kung ating pong titignan ay talagang matindi rin ang trouble ngayon sa crisis, Brother Ray, sa kahirapan. Kaya po ang ating gagawin ay walang iba, tayo po ay lumapit sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay tapat, no, sa kanya pong mga pangako, anuman ang ating kalagayan, tayo po ay lumapit po sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo po ay kanya pong hindi pababayaan. So ito pong kasaysayan na may maging inspirasyon po natin, Brother Ray. Marami pong ating pong mabasa sa banal na kasulatan na talagang ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Katulad lamang po ni sa kasaysayan na Brother Ray ni sa panahon ni Moises naman, no, sapagkat sa atin sa pamilya minsan po ay mismo ang ating kasamaan sa pamilya ayun pang reklamo sa maraming mga problema, mga pagsubok. Hindi, imbis na tumawag sa ating Panginoon ay sa iyo pa bilang isang haligi ng tahanan, ay minsan mismo ang pamilya mo ay po nagrereklamo. Katulad po ng panahon ni Moises, no? Ang mga taga-Israel ay talagang matindi ang reklamo. Talagang bakit baga dinala mo kami dito, Moises? Wala bang libigan doon sa Egypto? At andyan na.
andyan na yung mga sundalo ni Paraon. Talagang mamamatay kami dito. Ngunit ang pinapanghawakan lamang ni Moises ay ang pangako ng Panginoon at kinuha niya yung tungkod, no? Sa basta tinanggap ni Moises, Brother Ray, ang tungkod. Hindi man ano kaya ang gawin ko dito? Ihampas ko dito sa mga reklamador na ito, sa mga kasama niya. So, siya po ay alam na po natin ang kasaysayan, yung dagat ay nahati, ang bundok ay wala na siyang tatakbuhan bundok at saka dagat at dito sa likod nila yung kaway. Ngunit ang Panginoon ay talagang naging gabay sa kanila. Gabundok man mga giliw na tagapakinig ang ating mga problema, kasing laki ng bundok, ating pong ilapit sa ating Panginoon, ating iluhod sa ating Panginoon, at ganuman kasing lawak man ang dagat na ating problema, ating pong isuko sa ating Panginoon, mga ginigiliw naming tagapakinig. So Brother Ray, baka meron ka pa bago tayo. Okay, bago po natin bigyan ng pagkakataon din si Brother Dennis, ay akin lamang pong babasahin, no? Nasa kabila ng masalimuot na mundong ito, ang lahat ng mga bansa naghahanda at nag-iimbak ng kanilang mga sandata, no? Para palakasin ang kanilang armada. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang maging sandata po natin, ang kanyang salita buhat sa banal na kasulatan, at itong ang maging kalasag po natin para ang lahat ng mga pagsubok, mga kaguluhan na ito, kagaya nangyari sa panahon ni Jacob, ay tayo rin magsipanagumpay kasama ng ating Panginoon. Ano? Ang sabi po niya dito sa talata sa Isaiah 41:10, sabi niya dito, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumaiyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking alalayan ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." Ayan po, salamat at yan, dapat natin purihin at salamatan ng Panginoon ayon sa kanyang pangako sa talatang ito. O Brother Jome? Okay. So, yun po, no? Ating pong panghawakan ng salita po ng ating Panginoon, kung saan ay ating pang mas lalo pang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ang ating panahon po ngayon ay talagang napakatindi na ng ating kalagayan. So, Brother Dennis, bago po tayo, may mga ilang minuto pa, baka ikaw po ay merong mga dagdag. Yun lang aking masabi sa mga sinabi nyo ay sa mga nakikinig pala sa mga oras na ito, sa mga kapatiran natin, ganun din sa mga mananampalataya o sa hindi man mananampalataya, ang masabi ko lang sa mga pong ito ay huwag tayong magsawang sumuko sa ating mga laban sa araw-araw, sa buhay, sa mga pagsubok man na dumating sa ating mga buhay, ay huwag tayong mayang lumapit sa ating Panginoon. Amen. Humingi tayo ng tulong para atin itong malampasan sa tulong po natin Panginoon. At nawa, huwag natin kalimutan yung talatang binanggit sa atin ng ating kapatid na Brother Ray sa Isaiah 41 verse 10. Ayun po ay makapagdagdag po sa ating kalakasan. Tunay. Tayo po ay sa gitna ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay, lagi lang po natin memory verse ang talatang yon. Huwag natin kalimutan. O sa mga nagbabasa pa ng mga salita ng Diyos dyan, ay marami tayong mabasa na isa sa mga makapagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga spiritual man, physical na ating gawain dito sa mundong kasalanan ito. Kasi sa buhay natin ito, sa mundong bago na ito, ay talagang hindi ko maisip, napakahirap talaga kung isipin lang natin ang mga nangyayari sa araw-araw. Ay alos hindi natin maisip kung bakit ganun ang mga nangyayari. Kaya wag lang tayong manawang lumapit sa ating Panginoon. Yun lang aking may abilin sa atin lahat na mga nakikinig, ganun din sa mga nanonood sa umaga pong ito. Muli ay pagpalain tayo sa umagang ito ng ating Panginoon at marami pong salamat. Okay. So talagang napakaganda ng
talata sa Isaiah 41:10. Brother Ray, ay talagang hindi po namin yan na pwedeng kalimutan sapagkat yan po ay nakatatak sa bangka ni Brother Dennis. Purihin ng Panginoon. Isaiah 41:10, no? Ano man ang trouble sa ating buhay sapagkat itong si Brother Dennis ay hindi biro din ang kanyang pinagdaanan sa pamilya. Ngunit ang kagandahan po ay siya po ay hindi bumitiw sa ating Panginoon sapagkat ang pong sabi ng Panginoon doon sa mga pangyayari sa kanyang mga anak ay mayroong pahintulot ang Panginoon ayon doon sa Roma 8:28 kung di pa ako nagkakamali, sa mga nagsisiibig sa Panginoon ay ito'y mayroong pahintulot ng Panginoon. So ating pong panghawakan ang salita ng ating Panginoon sa kabila ng matinding kahirapan, matinding mga problema. Ating pong tandaan ayon po dito sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo Jesus. So ang ating pong oras ay talagang napakaigsi, brother na. Sa punto pong ito ay tayo po ay magpapaalam na sa magitan ng pagtatapos ng ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. O dakila po namin Diyos na makapangyarihan kayo sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming pong napag-aralan sa umaga pong ito. Katulad po ni Jacob ay kanya pong nalampasan ang mga problema, mga pagsubok. Napakarami, Panginoon, ng kahirapan sa libutan ito. Nawa Diyos ay wala po kaming ibang lapitan sa aming pong mga tagapanganig, kundi kayo lamang, Panginoon, ang provider po namin, ang aming pong asano at wala na pong iba. Panginoon, muli ay aking pong nilapit na patuloy na ingatan po ang aming mga tagapakinig. Ganun din po, Ama, ang mayroon pong mga karamdaman. Nawa o Diyos, pagalingin po sila. Nawa, Panginoon, ay ganun din po ang himpilan pong ito na kung saan ay patuloy na gamitin sa pagpapalawak ng iyong banal na salita. Nawa ganun din po ang mga nangunguna. Nawa o Diyos ay makaranas ng kalusugan ng kanilang pangatawan. Ganun din po ang kanilang pamilya. Ay pagpalain po ang kanilang anak buhay ayon po sa iyong banal na kalooban. At po, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, nawa o Diyos ay ingatan kami. Sapagkat kami po ay nasa malayo, bawat isa, kay Brother Ray, ingatan po siya. Salamat. At po sa aming pong pag-uwi ng silad. Nawa, ang piling angeling gubabay sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, patawarin kami. Kung kami kung saan po kami nasumpungan nagkasala. Ito po ang samantalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay po. Ako po ang inyong naging kasama sa umaga pong ito. Brother Jomi Peria. At ako po sa isang mic, si Brother Ray Argelies. At sa muli, Brother Dennis Roldan. Siya'y darating, Jesus muli